kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Hindi. Doon ka naman mali. Doon ka mali, Auntie Claire. Ikaw ka talaga, basta sabi ko nga sa'yo, kapag kagalit ka, wala kang pagka yung nasusukol ka, wala kang utak eh. Kung totoong may sakit, importante na doktor ang magbigay ng prognosis, diagnosis, hindi yung sarili. Kaya ka nga nagpapacheck up eh, kaya nga nagpatingin sa doktor yan nung sumakit yung tiyan niya kasi hindi niya alam yung reason kung bakit sumakit yung tiyan niya. Hindi niya alam yung reason bakit yung tumbong niya nagkakasakit. Kaya nga mayroon tayong mga medical practitioners para i-explain sa'yo ano ba yung sakit mo. Kaya ko, ilagay natin doon sa issue kay Pangulong Duterte sa ICC. Di ba, sinasabi ng abogado na he's not fit to stand trial. Anong ginawa ng korte? Di ba, kumuha ng mga profesional yung korte para i-assess si Pangulong Duterte. Kung kay Pangulong Duterte hindi niya na kayang mag-stand trial pat sa abogado niya, yung sinabi ng mga abogado o ng mga professionals, medical professionals na mga na mga credible na he still fit to stand trial, the court will rule according doon sa sinabi ng medico legal na kaya niya. Tama? So ganun din dito kay Bongbong, tanga, hindi exempted si Bongbong diyan. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube Posty at your service. Another day, another kwentuhan session at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal animal, mga buwisit pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, mga putok sabo, hindot, palamuning sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, membro ng kuratong balileng sa gobyerno, mga mandarambong, mga dorobo, mga manguumit, mga mangungupit sa pera ng taong bayan, mga mapangabuso sa kapangyarihan, mga demonyo sa tanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman mga boss? Kamusta na ang inyong mga araw? Naku, malapit na naman magtapos ang linggong ito. At sa pagtatapos ng linggong ito, magtatapos na rin ang pagiging 25 years old ko. Grabe, magta-26 na ako bukas. Baka naman, mga kaibigan ko dyan na mga nanonood, oy, baka naman. Ay, siyempre, magpapasalamat lang tayo sa sa lahat ng mga banateros na nakasubscribe, nananatiling nakasubscribe, at mga bagong subscriber dito sa Boss Dada TV YouTube channel. Maglalambing lang. Baka naman pwede mag-subscribe din kayo dyan sa Boss Dada 2.0. Ayan nasa taas. Hanapin nyo lang yan sa YouTube. Boss Dada 2.0. Tapos may mga videos dyan. I-like and i-share nyo na yan. Ha? Pag di kayo nag-like tsaka nag-share, magkaka-acute dermatocolitis, diverticulitis, wala. Oo. Kaya mag-follow din kayo sa ating Facebook page. Currently, we are at 275,000 na. Galing, ang bilis. Tangkilikin po ninyo habang buhay yung Facebook na yan. Habang buhay yung Facebook na yan, tangkilikin yan dahil, nako po, ang dami na naman restrictions niyan. Malaman-laman natin, putangin na yan. Yung palang fact-checker at saka yung parang aamo ng mga fact-checker sa Pilipinas, putangin na yan, tao pala talaga ni Risa Ontiveros. Kaya naman pala, kapag kasi Risa ang ang topic mo sa Facebook, ma-post mo sa kanya, putang ina, sigurado, violation kagad. Worse, matanggal. Kasi dyan nadali Facebook natin nung una. Before tayo magpunta ng The Hague sa Europe, gumagana yung Facebook na yan Tapos mainit na mainit noong noong panahon na yan, yung kay sino yun? Alias Rene. Yung alias Rene na na binayaran di umano ni Risa Ontiveros na magsinungaling sa Senado sa kanyang mga inquiry. Naglabas siya ng mga pinagagawa ni Risa
Oo, nagsalita siya. So ngayon, kinontent natin yan. Every time na nire-reactionan mo yun, pucha, yan yari oh. Violation yung Facebook natin. Tapos tinake down. Mantakin mo yung Facebook page ko na yun. Pati yung personal account ko. Pati personal account ha. Sa personal account, hindi ako nagpo-post doon ng mga ng mga political. Sa page lang. Aba, mantakin mo. Tinake down yun. Simula nung nagkaroon kasi, nagsimula ako Friendster eh. Oo, 5 years old pa lang ako noon, nung Friendster. Oo, tapos syempre alam nyo pa yung mga Yahoo Messenger dati, yung mga YM, di ba? ASL, ganyan. Age, sex, location, no? Alam ng mga tita nyo yan. Oo, narinig ko lang yan sa mga tsuhing ko. So, social media na ako talaga noon pa. Tapos hanggang nagkaroon ng Friendster, nagkaroon ng Circles, tapos nagkaroon ng Facebook. Yan yung nag-up ang Facebook, yan na yung Facebook natin. So ang tagal-tagal na yan. More than a decade na yung Facebook. Bamantakin mo, sa tinagal-tagal na nagpo-post tayo dyan, ang dami ng mga administrasyon na dumaan. Pucha, imagine si Risa Ontiveros lang ang nakapagpa-takedown yan. Grabe. Ano talaga? Satanas talaga ang buwisit na babae na yan? Oo, anong ha? Totoo. Totoo nga. Siya lang nakapagpa-takedown yan. So ito, ganun pa rin. Kasi yung taga-Akbayan yata. Akbayan ba o Gabriela? Basta isang makakaliwang grupong ulol. Sila ngayon ang nandiyan sa Facebook. Ang balita natin, yung Facebook na yan, supposedly, wala nang fact-checking pagdating ng February. Wala pa man February. January pa man lang ngayon. So, ganon mga bossing, ang nangyari, tinake down yung yung fact-checker nila, taga Alipores pala ni Risa Ontiveros. Kaya pala every time for Risa, ang daming boosting ngayon nung mga pagtakbo ni Risa sa 2028, yung mga mga picture niya nagkalat na nakakadiri. Kaya ayan, kamalas-malasan. Kaya samantalahin nyo na yung Facebook page natin na yan hanggang nandiyan pa yan. Dahil kapag kayan, na-trace ni Risa yan, sigurado si Bak yan. Kaya subscribe kayo dyan, follow kayo dyan, nagre-reels tayo dyan. Kanain nyo ng kanain. Diba? Ayun na nga, mainit na balita mga bossing pa rin ngayon ang kalusugan ng ating mahal na presidente pinakita yun kasi konektado diversion. Itong ginagawa ngayon na yung sa health ni Bongbong. Dahil alam ng mga nasa administrasyon na sobrang baba na ng trust rating ni Bongbong, gagamitin nila yon to their advantage. Bakit? Ano ba ang target nila? Ang target nila, mga bossing, hindi sila makulong. Ang target ng mga buwaka ng ina niyan ay hindi sila mapanagot sa flood control scandal. So maglalabas sila ng mga bagay-bagay na pag-uusapan ng 1 linggo, 2 linggo, ibuboost nila yan para mawala tayo dun sa totoong focus natin, which is yung flood control scandal. So itong sakit ni Bongbong Marcos na ito, Is it life-threatening? Putang ina niyan. Life-threatening yan or hindi, buhay pa man siya, wag na muna nating nagdadasal naman tayo gabi-gabi hanggat hindi humihinto ang tibok ng puso niyan. Palagay ko, hindi natin dapat pinalalaki yung issue ng health niya. Wag na natin kasi kita mo kasapakat ang buong media na nagbabalita tungkol dito sa kanyang sakit, diverticulitis, may lumabas pa na medical certificate na according to St. Luke's hindi daw totoo. Sila din man yan. Sila din nagpapalabas niyan para kumalat yan, pag-usapan yan. Instead, doon sa mga social media posts ninyo, nandiyan yung mga nandiyan yung mga medical certificate, yung inyong ito daw yung diverticulitis, ito daw ang sanhi nito, ito daw ang sanhi niyan. Putang ina, may nagsasabi pa ang sanhi niyan droga. Pucha, anong gusto nating sabihin na proof yan na nagda-drugs si Bongbong? Pucha, hindi pa ba halata? Ganun yung uso, hindi pa ba halata na na may history yan? So this is another diversion
na yung attention natin hahatiin na naman dahil sa kagustuhan nating may mangyaring masama sa ulol na yan dahil sobrang taratado niyan sa Pilipinas. Nakafocus tayo doon. Hindi natin nakikita po, tiyangin yan, yung Bryce Hernandez. Nag-not guilty plea na sa sa kaso nila ng pandarambong sa DPW. It's not guilty. Putang ina, umamin ka na may ginagawa kayong kademonyohan. Tapos, sa mga testimonya ninyo, may mga meron kayong mga inilagay na mga senador. Yung mga senador na si Bong Revilla nga nakakulong na ngayon. Tapos nagbalik ka pa ng pera, nagbalik ka ng SUV. Dahil alam mo at inamin mo sa Senado na korap ka tapos not guilty plea. Diba? Tinatarantado tayo ng mga yan. Ifa-fast track nila yan. Pag-uusapan nyo pa yung ICI? Nakita nyo yung ICI na palpak? Yung ICI na walang silbi, na pinondohan ng 40 million ng gobyerno tapos wala namang naging silbi. Natatandaan nyo si Inday Sara doon sa kanyang libro na Ang Mabuting Kaibigan. 10 million lang yung budget doon. Puta, in-scrutinize ng bonggang-bongga ni Risa Ontiveros yan. Pero ito 40 million ang perang inilagay nila sa ICI. 45 million yata. O ano nangyari sa ICI? Ano na ang accomplishments at ano na ang mga milestone nitong hayop na binuong committee na to ni Bongbong? Wala. Dahil dyan, gagawa na naman sila mga bagong diversion para hindi nyo masilip yan. Putsang na ginagawa tayong tanga ng mga tarantado na yan eh. So ngayon, eto naman yung nakita nila na na diversionary tactic. Etong buwisit na sakit ni Bongbong na to. Hindi ko talaga pinost yan. May mga kapatid man ako sa Banateros nag-post niyan, yung mga medical certificate na yan. Pero ako hindi ko talaga yan pinost kasi sabi ko ayoko yung channel ko magamit eh. Diyan sa putang inang propaganda na yan para malihis. Panglilihis lahat ito. Wala silang lusot wala silang alibay sa lahat ng mga ebidensya na nagtuturo sa kanila na magnanakaw sila. Meron ng 2 impeachment wala silang lusot dyan. Kung talagang gagana ang batas sa Pilipinas, yung impeachment na yan, putang na yan ang maglilibing kay Bongbong Marcos at sa lahat ng mga Marcos na gusto pang tumakbo sa national election sa susunod na mga panahon. Kaya gagawa sila ng mga diversion issues, mga chismis, para hindi sila hindi mapag-usapan yung pandarambong nila. Magugulat ka, putang ina, tapos na yung 2026, wala pang nakukulong sa mga hayop na yan. 2027 na naman, tapos putya magre-ready na lahat, busy na lahat sa pagpuposisyon dahil lahat may planong tumakbo sa 2028. Wala na naman tayong mapapanagot dahil putang ina, nagiging kasapakat tayo sa pagkakalat at hype doon sa putaragis na mga issue nila. Okay, pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin yung mga katarantaduan nilang yan, pero kailangan pag nagko-content tayo, kasama pa rin yung mga putang inang pangloloko nila sa taong bayan. Sige, dahil alam ko naman gustong-gusto niyo yung pag-usapan dahil kayo ang boss ko. Sige, panoorin natin itong ni BBM panoorin natin itong dito muna pala tayo para Hindi, sige, panoorin na natin to pala yung sagot ni BBM or yung recorded video na buhay pa siya. Dito makikita nyo sa video na to, nilalaro niya yung aso. At dito rin sa video na to, makikita mo na nag-lose siya ng weight at mukhang medyo maputla at matamlay at ngiwi pa rin ng ngiwi. So tingnan nyo na ang nakakatawa rito, sino yung sa kanya, nagvi-video sa kanya. Sino yung nagvi-video sa kanya? Sir, anong name ng dog? Sir, anong name ng dog? Pukin ng inang boses siya. Boses pa lang, mabibisit ka na eh. Tawin na teenager yarn. Si Claire Castro yung nagbi-video. Sir, anong name ng dog? Tainan yan. Ang landi mo naman. Sinisidus mo ba? Kinikirenking mo ba si Bongbong? Puta, hindi na tinitigasan yan. Tsaka hindi titigasan sa iya. Puta, parehas na kayong losyang. Tsaka baka hindi na tinitigasan to kaya siya na nagpapatira. Gago ka talaga. Hindi na lang kasi, Sir,
Anong name ng dog? Inang yan, hindi mo alam yung pangalan ng aso, nandiyan ka? Ilang beses ka na nakapunta dyan, hindi mo pa alam yung pangalan ng aso, tratado ka? Puro kakaarte yan, puro kakalandian. Ano yan, nilalandi mo ba? Inaagaw mo ba si Bongbong kay Inaagaw mo ba si Bongbong dyan kay Lisa Marcos? Bagay, parehas kayong mukhang panat na. Parehas kayong mukhang balatluya na. Walang hiya. Oh. Ano daw name ng dog? BBM, bilis. Ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi Laging ano yung boses niya, laging perky, no? Yung laging yung matinis. Ganyan daw pag taglibog eh. Oh, ganyan daw pag taglibog. Putang ina, laging matinis yung boses. Sir, ano name ng dog? Nang tinapay na yan. Alam mo pangalan ng aso na yan? Tingnan nyo, naglolokohan pa tayo. Kaya ka nga bumibisita dyan. Posible kinagat ka niya kung di ka kilala niyan. bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo siya sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Ay, naku. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Tinan nyo yung uso. Oh. Tinan nyo yung labi. Ganun ang ganun. Oh. Lakihan natin para makita nyo yung makita nyo yung galaw ng nguso niya. O, ayan. Natin. Ilakihan natin para makita nyo yung galaw ng nguso niya. Sige, pasok. Binigyan lang ako ng mga gamot at saka patuloy pa rin yung aking antibiotics pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the... Ba't hingal na hingal ka? O, hingal na hingal, no? Utsa, ganyan talaga. Pag baka yung baga niya, ang galaw niyan, mga bahagya na lang dahil sa kung ano-ano ang sinisinghot niyan eh. cabinet. So, I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. Ano yung mga nangyayari? Hindi daw niya pwedeng pagantayin lahat na nangyayari. Ano yung mga nangyayari na yan, BBM, kung talagang alam mo? O wala kang alam sa nangyayari. Basta lang, sinabi mo lang na may nangyayari at hindi mo pwedeng pagantayin yung mga nangyayari. Ano yun? Particular, specific. Ano yung mga nangyayari? And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, Ay naman, takin mo yan ang pinag-uusapan nila. Oh, yan ang pinag-uusapan nila, yung panaginip niya. Ang daming problema ng Pilipinas, no? Napakadaming problema ng Pilipinas. Tapos, ang pinag-uusapan nila dito, nila Dave Gomez, na itong mga cabinet secretary niya, puta kung ano yung napanaginipan niyang pagkain. Di ba? Pucha, ang dami namatay ng flood control, ha? Akala ko nga kung ang napanaginipan niya, sinisingil na siya ng mga kaluluwa ng mga namatay dahil sa pagnanakaw nila, eh. Yung pala, ang napanaginipan niya, steak. O, panoorin niyo. ang rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun naman yung iniisip ko. Ang ina, no? Grabe, no? The insensitivity of this person na putsang ina, sa hirap ng buhay ng Pilipino, ang mga Pilipino halos walang makain. Tapos putang ina, nananaginip siya steak. Hindi mo napapanaginipan, sir, na yung mga kababayan ko naghihirap, kailangan galingan ko sa pagtatrabaho, kailangan itong mga ganitong programa, kailangan ganito, ganyan. Ang panaginip mo, steak, iba klase talaga, puta ina itong mga to, no? At sa tingin nila, tama itong ginagawa nila. Sa tingin nila, itong kwentuhan nila na ito, makabuluhan. Kasi very simple lang naman. If you want to prove people na you are okay, sabihin mo na you are okay, I'm okay. Meron akong sakit, pero, the doctors cleared me, hindi naman ako makakapag-record ngayon. Kung hindi ako i-clear ng doctors ko, and kung malala yung kalagayan ko, nasa ospital sana ako ngayon. But as you can see, nandito tayo ngayon sa living room namin.
at nagvo-vlog ka pa, nandiyan ka, gabi na, nandiyan ka pa, pal ka. So, I'm okay. I'm just giving you the assurance that I'm okay. Bawal lang akong kumain ng mga solid, bawal lang ganito, but in general, it's okay. Yung function ng pagiging presidente ay hindi mahahamper dahil dito sa sakit ko. Normal lang po ito. And soon, maglalabas ako ng medical bulletin from my doctors para yung mga kababayan natin na nag-aalala, mawala yung pag-aalala nila. Pero pucha, hindi. Ang haba-haba nung usapan nila. Puros ka-ek-eka, puros ka-putahan. Paano yung nag-i-interview tanga? Sir, nanaginip daw kayo. Ano yung panaginip nyo? Putang ina niyan. Presidente ka ng Pilipinas, tapos putang ina, ilalathala nyo yung ganitong video ng panaginip niya na nanaginip siya ng pagkain. Aray ko. Hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. pwede na. Ayan. Oo. Good Sabi news niya, na yan. kumain na ako ng hamburger. Ano? But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards nights, award rights, no? Awards rights ng Awards nights. Awards nights? Ang inang abogado na to inutil. mga outstanding government workers. Oo nga, oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa, hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already Another rubbing it to our noses, mga bossing, na meron siyang best medical team, best medical care that you can possibly get. Pero pwedeng imposible na makuha mo. Pag sila, may access sila sa good medical care. Pero pag tayo mga Pilipino, wala. Bakit? Lagi niyong tatandaan, putang ina nitong mga ito, yung pera ng PhilHealth, pinagdanakaw niyan. Yung supposedly pinababalik na 69 billion ba? Hindi pa nila naibabalik yan. Hayop yan. Tapos siya, masarap ang maganda ang medical care niya. Samantalang kayo, mga kaibigan nyo, makakilala nyo, nanay nyo, tatay nyo, nasa ospital ngayon, makakilala nyo, are they getting the best medical care from this government? Sana all. back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary. The creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. Paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did last Monday. So, after that, today, sir... Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General.
Opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala eh, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi... Oh, hindi ba? Yun yung hindi ko kasi magets talaga sa mga social media personalities, sa mga nagpo-post sa Facebook, sa nag-content. Bakit kasi natin ginagawang malaking issue itong health ni Bongbong? Eh, alam naman na natin for the longest time na may sakit man talaga to. Hindi lang sa tiyan, pati sa utak may sakit to eh. I mean, ba't kailangan natin ni hype? Eh, ikaw nga pinag-uusapan mo din, hindi kailangan natin pag-usapan para matapos na to. Oh, I have to tell yung mga followers natin, mga nanonood sa atin, na this is another diversionary tactic na kailangan na nating tapusin. We have to talk about it, pero once we talked about it, let's go back to the real issue, which is yung corruption sa gobyerno. Kasi parang minsan yan, dahil sa pagpapakalat din natin ng mga information, lalo na yung mga maling information patungkol sa health nito, baka mamaya kaawaan pa yan eh. Baka mamaya may mga tao pang makakuha pa ng simpatya sa mga tao na kawawa naman to, buhay pa, pinapatay na. Diba? So, siya na mismo nagsasabi na okay siya. O anong pang pag-uusapan natin? Bakit pa natin pinipilit na buhay pa, humihinga pa, dalawa lang naman yan, buhay o patay. Kung buhay pa, o di buhay. Kung patay, di maganda. Tapos na problema natin. Yun lang naman eh, ang question dito eh. Bakit pa natin pinasasabog masyado yung tungkol sa health niya, na ganito, na ganyan, ano niya yan, delikado na yan, kailangan ng operasyon. Ano naman? Kung kailangan ng operasyon, tsaka kung halimbawa man, something happens to this person. Let's say for example, inoperahan siya tapos hindi naging tawag dito, epektibo yung operasyon sa kanya. May mangyari sa kanyang masama o everything is gonna be okay because si VP Sara ang VP eh. Siya ang hahalili eh. Papalit kay Bongbong if ever something happens. Huwag tayong magmadali. Sabi nga nila kapag nagmamadali, yung pag ang bunga ay hinog sa pilit, hindi yan masarap. O kaya nga, hindi ko talaga maintindihan talagang ko. Hindi ko masyadong sinakyan itong diverticulitis na to. Hindi ko rin pinagpo-post yung mga nagkakalat na mga kung ano-ano sa social media because to my cause, hindi to relevant. Para sa akin, mag-focus ako doon sa flood control scandal. Mag-focus ako sa pagnanakaw, pagmumurahin ko itong mga to araw-araw hanggat hindi nakukulong ang mga hayop na ito. Doon tayo focus eh. Pero ito, kita nyo, maayos. Let's settle it now. Maayos ang halagayan niya. Buhay pa siya, humihinga pa. Hinihingal lang, galaw pa ng galaw yung panga. Nananaginip na siya ng steak, tapos kumain na siya ng hamburger. Balik na tayo ulit doon sa issue. Para putangin na sabihin nila, putya, wala na naman Namatay kaagad yung pinalabas nating issue na may malalang sakit. Malalang sakit na talaga nito yung utak, hindi yung tiyan. Yung sinasabi nyo, malamang nagpapatira sa puwet yan. Kaya kung ano-anong infeksyon ng niyan, ang inaabot ng laman loob niyan. Hanggat buhay yan, walang kwenta yan. Mga na yan. Yung mga sakit-sakit na yan, Diyos ko po. So, maayos ang kalagayan niya. Maayos ang kalagayan niya at maayos ang kanyang buhay pa eh. So ngayon, dahil dyan, dito na lang tayo sa interview ni Claire Castro para makita natin kung papaano nila inilalatag itong issue na ito ng diverticulitis, issue na may sakit siya, para mabudol kayo. Masyado kayo masabik, yung focus nyo nandoon na, inaantay nyo na baka mamatay. Ginagamit na naman yung galit ninyo para hindi nyo isipin yung totoong issue ng gobyerno natin, which is magnanakaw si Martin, yung anak niya, tsaka siya. Pakinggan natin yung mga tanong ng media at alamin natin kung paano isinasagot ito ng tatanga-tangang spokesperson niya. Severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of
perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga survivor lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Oh, Kung gets unknown nyo? number Nakita yan, nyo? Eddie. Nakita nyo? Sabi nung reporter, meron daw mga findings na na-receive nila from unknown sender. Sino yung unknown sender na yan? Conspiracy yan. Ang unknown sender na yan, sila din. Malacanang din yan. Sila yung naglalabas ng mga ganyang mga issues para pag-usapan ng taong bayan. Mantakin mo, unknown sender nag-send sa'yo, ibinalita mo. Di ba usually ang isang media, pagka nakatanggap ng ganyan, magkakandak siya ng sarili niyang research. Di ba? Kaya, i-confirm niya yan. Hindi through press briefing. Sir, ma'am, may na-receive kami. Totoo ba to? Ganun lang naman yun. Ay, hindi totoo yan. Ano yan? Kalokohan yan. Walang ganyan. Ganun po ba? O sige. So, hindi mo na ilalabas. Hindi mo na paiingayin kasi nga, hindi totoo eh. Wala kang basihan eh. Wala kang tawag dito, intel na masasabi mong reliable eh. Coming from a unreliable source, tapos Viber lang. So, ibig sabihin, someone is circulating this to create chismis. To create a topic na masasabik ang tao, all of us will jump into it, and then mawawala pansamantala yung ating attention doon sa totoong issue, which is yung corruption. Tapos, habang busy tayo dito, ginagapang na nila yun. Ginagapang na yan. Pwedeng ginagapang na ng DOJ yan, ginagapang na ng ombudsman yan. Pwedeng kung ano-ano na yung mga nangyayari behind dahil masyado tayong nakatingin dito. Because wala na yung attention natin doon. So dito pa lang sa sinasabi ng media person na ito na may nagkakalat noong information na yan, ibig sabihin talagang pinalulutang nila ito para maging busy kayo. Unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New, DCWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po, Napansin nyo, puro health condition. Kasapakat ang media dyan sa health condition na yan. Yan yung pag-uusap. Ngayon, ang gagawin ng Malacanang, magre-resist sila ng konti. Siyempre, pag nag-resist yung Malacanang, uy, may tinatago kayo. Bakit hindi kayo sumasagot? At hindi kayo nagpapalabas ng medical bulletin? May tinatago kayo, may something. Malala ito. Utang ina niyan. Nakikita nyo na nga, umalakas yung tao, nakakapagsalita, nakakapagpa-interview. Kahit na sabihin mong last week pa yan, ibig sabihin buhay pa yan. Kasi kapag yan, mga 1-2 buwan, hindi lumabas ng bahay yan, tapos paglabas, nakaataol na, di tapos ang problema natin. Pero nakita ninyo yung riding in tandem to eh. Kunyari, yung media nangungulit, tapos yung Malacanang, kunyari, dumidistansya or dumidepensa. Tapos ang tao, ang palalabasin nilang idea doon, ay may tinatago tong mga to. Tangina, ngayon nyo lang alam na may tinatago yan. Ang tagal nang may tinatago ng mga yan. Kademonyohan ang tinatago niyan. Papakanggap ng mga mabubuting tao yan, pero mga satanas yan mga yan. So parang ginagawa tayong mga tanga nito sa palitan ng mga nila ng kuro-kuro nila. Tapos tayo naman taing-tae, naku, pucha, may sakit nga siguro. Halimbawa, sabihin natin may sakit. Sabihin na natin na maoperahan. Sabihin na natin na terminal yung kanyang sakit. Pero kaya pa naman niyang mag-function. Ano mangyayari? Wala. Maawa pa kayo yung taong bayan, kawawa naman, may sakit na. Nagkakasakit na dahil sa sobrang stress. Tingnan nyo yung pinaiikot din ng mga idea, pinababango nila si Bongbong Marcos, kumukuha sila ng awa sa mga taong galit sa kanila.
para malihis pa din yung issue patungkol dyan sa flood control. Ay unknown source. Mayroon po akong source. Ano, unknown source. O ito daw, meron daw siyang source. Doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero, hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po. Buhay pa naman eh. Bakit pa kasi inaalam mo yung totoong tunay na kalagayan niya? Buhay pa, humihinga pa, tumitibok pa yung puso, nakakapag-vlog pa, nananaginip pa nga eh. So ano ba, bakit ba kasi pinaiingay nyo pa ito? Walang iya naman talaga tong mga media na ito. Pero sige, maganda rin kasi yung sagutan nila dito. Dito mo makikita na ito si Claire Castro, tanga eh. Lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. Oh, kakampihan ko si Claire Castro dito ha. Oh, kakampihan ko siya para naman maiba. Bakit ba kasi kinukulit nyo pa? Putang ina, buhay pa nga eh. Ako na nga nagsasabi buhay pa. Ako na nagsasabi maayos pa. Ano ba kasing gusto nyo mangyari? Malaman na hindi maayos yung kalagayan niya. Tapos ano mangyayari? O kung sakali bang hindi maayos yung kalagayan niya, enough na ba yan para maupo si Inday Sara bilang presidente ng Pilipinas? Eh kung hindi naman, ba't pa pinapaingay pa natin to? At ngayon po ay nakikita natin saya sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so Oo nga, kasi hindi sa totoo lang medyo engot-engot din tong mga reporter dito. Hindi seryoso yung illness na yan. Baka nga wala talaga yan eh. Gawa-gawa lang nila yan para nga malihis yung atensyon natin. At ito naman mga media, mga tanga-tanga, nagpapalihis naman sila. Baka nga ano lang yan, baka nga LBM lang yan, constipated lang yan, pinalalala lang para mapag-usapan eh. Tapos maawa ang taong bayan sa kanya, di absuelto na naman siya. Nakikita nyo na may mga videos na lumalabas may mga recordings na buhay pa naman, may mga presser, meron naman siyang mga pinupuntahan, hindi nga lang lahat, tamad Kaya hindi niya pupuntahan talaga lahat yan kasi tamad yan, wala namang alam talaga yan Pupuntahan lang yan yung mga gusto niyan puntahan. So, bakit pa kasi natin to pinipilit? Seryosohin nyo na lang yung yung sinasabi ko na wala talaga, okay siya, buhay pa siya. That's it. Balik na sana tayo dun sa dating issue ng bayan. ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Hindi. Doon ka naman mali. Doon ka mali, Auntie Claire. Ikaw ka talaga, basta sabi ko nga sa'yo, kapag kagalit ka, wala kang pagka yung nasusukol ka, wala kang utak Kung totoong may sakit, importante na doktor ang magbigay ng prognosis, diagnosis, hindi yung sarili. Kaya ka nga nagpapacheck up kaya nga nagpatingin sa doktor yan nung sumakit yung tiyan niya kasi hindi niya alam yung reason kung bakit sumakit yung tiyan niya. Hindi niya alam yung reason bakit yung tumbong niya nagkakasakit. Kaya nga mayroon tayong mga medical practitioners para i-explain sa'yo ano ba yung sakit mo. So hindi pwedeng on a serious note, kung halimbawa ang Presidente Marcos mayroong terminal na sakit at kasama naman yan sa trabaho niya na kapag hindi na niya kayang magsilbi sa bayan, dapat bumababa na siya sa pwesto. Kailangan talaga ng ang tawag dito, certificate from the doctors na
okay o hindi. Hindi pa pwedeng okay ako. Hindi pa pwedeng hindi ako. Ilagay natin doon sa issue kay Pangulong Duterte sa ICC. Di ba, sinasabi ng abogado na he's not fit to stand trial. Anong ginawa ng korte? Hindi ba kumuha ng mga profesional yung korte para i-assess si Pangulong Duterte? Kung kay Pangulong Duterte hindi niya na kayang mag-stand trial pat sa abogado niya, yung sinabi ng mga abogado o ng mga professionals, medical professionals na mga credible na he still fit to stand trial, the court will rule according doon sa sinabi ng medico legal na kaya niya. Tama? So ganun din dito kay Bongbong, tanga, hindi exempted si Bongbong diyan. Pag sinabi na may karamdaman na malala, ang makakapagsabi lang na hindi malala yung karamdaman, hindi yung tao na nakakaramdam nun. Ang magsasabi nun, yung profesional na nakakakita, nakakabasa ng x-ray, kaya ka nga nagpa-x-ray, nagpa-laboratory dahil hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo. Basta may masakit sa'yo. So diyan ka naman mali na mas alam ni Bongbong yung nangyayari sa katawan niya. Hindi man siya doktor. Walang iya talaga to si Claire Castro. Wala talagang alam mo, utak nito ni Claire Castro siguro kulangot na lang. Malaki pa yung munggo. Sa utak nito. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Maricel Halili, TV5. Ang ina no, naging palengke na yung Naging palengke na yung Malacanang press corps. Wala pala kayo eh. Panis pala kayo eh. Good morning. Ma'am, follow-up. Yesterday, you mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Nung mga nakaraan po kasi, nakita niyo naman po, magpupunta siya sa Antique. Tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the President decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Ralph Recto. Thank you, ma'am. Ayun po. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Ching Kwan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Huling tanong po, Chloe Hofana, Business World. Morning po, Yusek. How does Malacanang respond to recent downgrades by international institutions, including the ADB, World Bank, S&P Global, and AMRO? Yan, dapat yan ang tinatanong nyo. Tungkol sa ekonomiya. Dahil bagsak sa ekonomiya natin. Walang iya, tinan mo, binate pa nila si Baste. Putangin na yan. Tama naman yung sagot ni Claire Castro. Itong mga media na to, mga bobo eh. Tama naman yung sagot ni Claire Castro. Ano niya yun? City niya yun. Kung paano niya gustong patakbuhin yung syudad niya, responsibilidad niya yun.
Hindi kailangang mag-micromanage ng Malacanang. Kaya nga may mga leader bawat syudad eh. Kung ano yung gusto nilang gawin, gawin nila. Eh kung sa tingin nila makakabuti sa syudad nila yung pakikipag-partner nila sa China or yung pagbibigay ng props sa China na naging partner ng gobyerno ng Davao para magagawa yung tulay na yan, eh di mabuti. Itong mga media na to, puro chismis kasi. The Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at